Hello our dear subscribers, welcome ulit dito sa ating channel. Kung di pa pala kayo nakasubscribe, kindly subscribe and hit the like button para updated kayo lagi every time na meron kaming bagong i-upload na video. So sa video na ito, ipapakita namin sa inyo yung experience namin traveling from Manila going to Tagbilaran, Bohol. So at this point, papunta na kami sa airport and fortunately walang masyadong traffic kasi long weekend ito nung bago mag November 1, 2023. So if you can recall, nagkaroon ng long weekend, mahabang bakasyon nung weekend na yon. So we took the time para mag-travel papuntang Bohol para makapag-relax din. So eto, papunta na kami sa airport via EDSA and then Magallanes kami. And eto, sa part na to, isa Sales Avenue na. And sa point naman na to, ito na, papasok na tayo sa NAIA Terminal 3. So yung flight namin is via Cebu Pacific. Ang Cebu Pacific is nakabase sa NAIA Terminal 3. So yung flight nila is dito sa NAIA Terminal 3 ang departure. So ipapakita namin sa inyo kung ano yung itsura ngayon nung NAIA Terminal 3 and kung ano yung mga bagong procedure na ini-implement ng Cebu Pacific. So at this point, nakarating na tayo dito sa airport. Nag-grab na lang kami and coming from Mandaluyong, yung pamasahe is around 400 pesos. So yan yung nakikita nyo ngayon, yan yung pila na papasok ng NAIA Terminal 3. Tinanggal na yung security check dyan sa NAIA Terminal, entrance ng NAIA Terminal 3. So hindi mo na kailangan idaan pa sa x-ray yung mga bagahe mo. Pero meron pa ring pila kasi chine-check nila yung ID ninyo and ticket para ma-ensure na pasahero kayo. So this means na yung mga bibisita lamang ay hindi pinapapasok. Ang pinapapasok lamang ay yung mga merong ticket and merong ID. Luckily, kasama ko yung wife ko sa biyahe na to and since pregnant yung aking misis, meron kaming priority. So, pinauna kaming papasok. So, yun naman yung advantage kung meron kayong kasamang pregnant, senior citizen, or PWD. So, meron kayong special treatment when it comes sa pila. Kayo yung pinapauna. So, ayan, pinapakita ng wife ko ang aming boarding pass. And pagpasok mo ng entrance, makikita mo na yung mga check-in counters. So, etong nakikita ninyo, ito yung mga check-in counters ng mga Cebu Pacific flights. So, bale, nakapag web check-in naman na kami. Pero since meron kaming i-check-in na mga bagahe, kailangan naming i-bag drop yung aming mga i-check-in na luggage. So dito sa Cebu Pacific, meron silang mga mobile kiosk kung saan pwede ka ring mag-check-in dito sa mga mobile kiosk nila and pwede mo ring i-check-in na rin yung mga bagahe mo and then meron siyang i-print na bag tag and ikaw na yung maglalagay nung bag tag dun sa sarili mong baggage. Meron namang mga naka-standby. So kung makikita ninyo, meron namang mga naka-standby na staff ng Cebu Pacific para kung sakaling kailangan mo ng assistance sa pag self-check-in ay ready sila na mag-assist sa inyo. So ayan, dyan sa self-check-in, i-prepare nyo lang syempre yung ano ninyo, yung passenger reference number kasi yung passenger reference number, yun yung i-input mo dyan sa self-check-in. As you can see, wala naman masyadong pila dito sa self-check-in. For domestic flights, I would still suggest or recommend na pumunta kayo sa airport 2 hours
before your flight. I mean, be sure to arrive at the airport 2 hours before your flight para hindi kayo masyadong nagmamadali. Just in case kasi na ma-traffic kayo, may allowance pa kayo. So ayan, inaantay lang na ma-print yung baggage tag namin. So ayan, na-print na. And even yung boarding pass din pwede ring ma-print dito sa self-check-in na mobile kiosk. So ayan, meron na kaming baggage tag and lalagay lang namin. And after mong ilagay yung na-print na baggage tag niya, dadalhin mo na ang iyong baggage sa drop-off counter. Dito sa bag drop-off, yun, medyo mahaba yung pila. So, kailangan mo ding maghintay. So, kung makikita naman ninyo, madami din namang mga staff na nakakalat. So, if you have any questions, you can always ask dito sa mga staff and they are ready to assist naman. So, at this point, nakapipila na kami para sa bag drop-off. And if I'm not mistaken, nasa 5 check-in counter yung naka-open para dito sa bag drop-off. And since mukhang madaming bagahe yung ibang mga pasahero na nasa unahan namin, more or less mga 10 minutes yung nako-consume na time para mag-bag drop off yung iba. So ganito yung itsura ngayon ng mga check-in counters ng Cebu Pacific. Yung mga ground staff ng Cebu Pacific is under ng One Aviation. Yung One Aviation, it is a subsidiary of Cebu Pacific. So yung mga bag drop-off counters na mga to any domestic destination naman, so walang specific na destination ang naka-assign per check-in counter. So basta may matapos na isa dyan sa harap mo, pwede ka nang sumunod dun sa pila. And if you are not updated sa baggage policy ng Cebu Pacific, ang allowed lang nila is for carry-on is up to 7 kilograms yung pwede mong i-carry on baggage dun sa loob ng airplane. Tapos meron naman silang mga binebenta if you want to add additional baggage. So nagbebenta naman sila ng mga 20 kilogram na baggage allowance at saka 32 kilogram na baggage allowance. And it is advisable na sa online na kayo bumili ng baggage allowance. Pag dito kasi kayo sa airport mismo bumili ng baggage allowance, mas mahal siya. Significantly mas mahal siya versus sa presyo niya kapag sa online ka na nag-avail ng baggage allowance. And yan, kung nakikita ninyo, merong wheelchair. So if you also require an assistance, mga wheelchair, you can also request. Sabihan nyo lang yung mga staff ng Cebu Pacific and they will assist you and provide you a wheelchair kung kailangan mo. Dito sa check-in counter, yung hinihingi is yung boarding pass mo, and so always be ready lang na hawak mo yung iyong boarding pass and of course your ID.
And kung may mga kailangan kong i-check-in, check nyo lang din yung baggage policy ng Cebu Pacific kasi meron din yung mga bawal na i-check-in. So, tinatanong nila kung meron bang laptop na naka-check-in or kung meron bang battery or power bank or mga electronics na naka-check-in. Kasi bawal yung mga yon kasi may possibility na yung mga battery or power bank ay mag-overheat and mag-create ng fire. So, pinagbabawal nila na i-check-in tong mga to. So, ayan, kami na yung sunod sa bag drop-off. So, they will just ask for your boarding pass. Bigay mo lang and then, of course, lalagay mo na yung baggage mo dun sa carousel. In our case, isa lang naman yung chinek-in namin na luggage. Ayan, so tapos na yung ating bag drop off. And after naman nung bag drop off, ang sunod mo nang pupuntahan is papasok na dun sa security area. So papunta na tayo dun sa security area. And we are now leaving yung check-in counter ng Cebu Pacific. So ito na yung exit. Exit ng check-in counter. And we are walking towards the entrance dun sa security check. Diyan kung napansin nyo, may escalator. Yung sa second floor niyan, merong mga kainan dyan. So, kung gusto nyong tumambay muna and ayaw nyong pumasok sa security check, pwede kayong tumambay dyan sa second floor. Pero in our case, gusto naming pumasok na. Gusto naming lampasan na yung security check para hindi ka na ma-hassle pa na magmadali just in case na makaligtaan mo yung oras ng inyong boarding time tapos magmamadali kang pumasok. And iniiwasan din kasi natin na sabay-sabay yung dumog ng mga tao sa security check and humahaba yung pila. Lalo na kung madaming flights ang sabay-sabay yung departure time. So sa point na to, ito na yung pila papasok ng security check. And since bawal mag-video sa loob ng security check, so i-off ko lang yung camera later. Ayan, so yung nakikita ninyong escalator, yan yung escalator paakyat dun sa second floor kung saan merong mga kainan, merong 7-Eleven, kung saan pwede kayo magpahinga. And dito sa entrance ng security check, pakita nyo lang ulit yung inyong boarding pass and ID. Ayan, so i-off lang natin yung ating camera. So at this point, nakalampas na tayo sa security check. So by the way, dun sa security check, pinapatanggal yung sapatos. Yung mga belt, sapatos. And kung may laptop ka, kailangan mong ilabas yung laptop mo dun sa bag. Ayan, so after ng security check, meron namang makikitang mga display board kung saan nyo makikita kung saan yung gate na naka-assign ang inyong flight. And in our case, naka-assign kami initially at gate 134. So sa basement ng NAIA Terminal 1 yun. So may konting lakad from the security check papunta dun sa gate assignment namin. So ito yung mga makikita ninyong mga stores dito sa loob ng Terminal 3, lagpas ng security check. Yan, so nakikita ninyo may mga Siomai King. Ito, Watch and Fly. So mga bentahan ng mga yan, nakikita ninyo may binebentang mga eyeglasses, sunglasses, Island Souvenirs. So mga souvenirs naman yung binebenta dito. So on your left may Cinnabon. So pwede kayong bumili ng pagkain.
And of course, since airport ito, expect nyo na mas mahal yung presyo ng mga binebenta na pagkain dito sa airport as compared dun sa labas. So kung gusto nyo makatipid, much better if bumili na kayo sa labas ng mga kailangan ninyo, like mga chichirya or pagkain. Wag lang tubig, kasi ang tubig bawal ipasok sa security check. Yung mga liquid more than 100 ml, bawal yun sa security check. So pinapaiwan. Yan, so more stores pa. Yan, kung nakita nyo, may mga stalls, Pondohan, Raha Manila. Nung time na to, medyo yung lamig, sakto lang yung lamig ng aircon. Hindi masyadong mainit and hindi rin ganun kalamig. Ito, pababa na tayo dun sa parang basement na part, kasi yung boarding gate natin is sa remote boarding. So hindi natin gagamitin yung bridge. Sasakay tayo sa bus and then dadalhin tayo ng bus papunta dun sa eroplano. So medyo malayo-layo lang ng konti from the security check yung ating boarding gate. So ayan, so andito na tayo sa mga boarding gates dito sa parang basement na part ng NAIA Terminal 3. Dito sa part na to, pag nagkataon na sabay-sabay yung mga flights, punong-puno yung area na to and nagkukulang yung mga upuan. So yun din yung isang advantage kung maaga kang pumunta dito sa boarding gate, is makakahanap ka ng mga bakanteng upuan and makapagpahinga ka habang naghihintay ng inyong boarding. And kung gutom din kayo, meron din namang mga stores din dito sa part na to ng NAIA Terminal 3. Meron din namang mga CRs din dito, so hindi mo na kailangan umakyat if you need na pumunta sa comfort room. Ayan, so merong Army Navy. Meron ding Krispy Kreme sa part na ito. Ayan, so ito, meron ding stall ng Contis. So yung part na to, Cebu Pacific yung gumagamit dito sa mga boarding gates dito. Kasi yung AirAsia, yung base naman ng AirAsia is meron sila sa Terminal 4 and sa Terminal 2. Yung PAL naman, yung base ng domestic flights ng PAL is located sa Terminal 2 din. Ayan, so madaming mga stores dito. So mahal yung tubig dito sa loob ng airport. Ayan, so ito yung itsura ng mga gate dito sa baba. Ayan, may mga charging stations din naman. So kung kailangan mong mag-charge yan, may mga available charging stations naman.
Yan, so this one is for gate 133B. So Cebu Pacific din. So yan, kung nakikita ninyo mga bus dyan sa labas, dyan muna kayo sasakay and then dadalhin kayo ng bus papunta dun sa airplane. Sobrang kulang kasi yung mga boarding bridge dito sa NAIA Terminal 3. So ginagamit talaga yung mga remote boarding. So yung bus yung magdadala sa eroplano. And hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari yung ganyan. Even sa mga international airports sa ibang bansa, meron ding mga ganyang style ng boarding na sasakay muna sa bus bago idadalhin sa eroplano. So ito naman is for gate 132. So yan, kung mapapansin nyo nga, kung malapit na yung boarding time is napupuno talaga yung mga upuan dito sa area na to. Yan, kung napapansin nyo, merong sinet up na sariling speaker yung Cebu Pacific doon. Kasi yung sound system or yung PA nung airport terminal is hindi ganun ka-clear. Kaya nag-set up na ng sariling sound system yung Cebu Pacific dito sa mga boarding gates nila dito para mas clear pag may announcement sila. Dito din sa side na to may mga outlet din. So kung balak ninyong mag-charge muna habang naghihintay, pwede kayo mag-stay dito sa gilid. And yan, may mga charging outlet na pwede nyong magamit. Gumagana naman sila. Yan, kung nakikita ninyo, meron ding elevator sa part na yan. Pero yung elevator na yan, recommended lang na gamitin ng mga elderly and PWDs. Yan, nilibot na natin yung baba. So if I'm not mistaken, yung gates dito, merong 5 boarding gate dito, 131, 132, 133, 134 and 134A. So may 5. And bago na nilipat na ang aming gate, nagpalit ng boarding gate. So initially from 134 kami, gate 134, ilipat kami dito sa gate 132. And by the way, sa trip pala na to, kasama namin yung barkada namin. So sabay-sabay 4 kami pupuntahan ng Tagbilaran, Bohol. At this point, hindi pa naman natatawag yung flight namin for boarding. Pero lumipat na kami doon sa bago naming gate assignment para makauna na. Kung may mga bakanteng upuan pa, makapwesto na kami. Ang boarding procedure pala ng Cebu Pacific, pinapaunan muna nila yung mga passengers na may kailangan ng assistance, like yung mga naka-wheelchair, sila muna yung unang pinapaboard. And yung mga may infant, pregnant, at saka may mga kasamang elderly, so sila yung pinapauna sa boarding. So tulad nga nung nabanggit ko kanina, since kasama ko yung aking wife na pregnant, kasama kaming dalawa, ay kasama doon nga sa mga special na passengers na magbo-board. So allowed lang, by the way, isang companion lang. So kung may kasama kang elderly, isang companion lang yung pwedeng sumabay sa kanya na mauna sa boarding. And dito sa boarding,
make sure na nakalabas na ang inyong boarding pass and ID para mabilis yung takbo ng pila. Kung mapapansin nyo kasi, especially dun sa mga families or mga grupo na sabay-sabay mag-board, sabay-sabay nilang binibigay dun sa checker yung kanilang mga boarding pass and IDs. Pero dapat isa-isa lang yung pagbigay. And meron ding mga iba na dun lang nila nilalabas yung kanilang ID pag andun na, dun sa nagche-check na, which nagpapabagal sa takbo ng pila kasi hahanapin pa niya sa kanyang wallet or sa kanyang bulsa yung kanyang ID. When in fact, kung nilabas na niya dati pa yung kanyang boarding pass and ID, mas mapabilis yung takbo ng pila. Ayan, so eto, pinapakita ko yung status nung NAIA Terminal 3 sa domestic naman. I also made a video showing naman yung status ng NAIA Terminal 3 nung pumunta kaming Korea. Doon naman is for international departure naman. So kung gusto nyong makita, you can also watch that video na in-upload namin dito sa aming channel. So sa next video namin, ipapakita naman namin yung flight namin. So we'll try to give you a glimpse ng loob ng aircraft na nasakyan namin. And kung kumusta yung service ng Cebu Pacific doon sa flight namin from Manila going to Tagbilaran, Bohol. So far, dito naman sa pila, organized naman yung pag-boarding. Nasusunod naman nung strictly in-enforce naman nung mga ground staff yung pag-board na yung mga may special assistants ang maunang mag-board. Ang problema lang, pag natapos na yung natapos nang mag-board yung mga passengers na may assistance needed, medyo nagkakagulo-gulo na yung pagsunod-sunod ng boarding. So this is almost the end of our video. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please hit the subscribe button para updated kayo sa ating mga bagong ina-upload na video. So ayan, thank you very much and thank you for watching.